Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man sulok kayo ng Pinas naroroon o saan mang panig ng mundo ito nakakarating, itong munti nating himpilan ang pagpapalapit sa ating lahat para sa araw na to. Nagpupugay na muli si Makatang Tambay na ang tanging puhunan mga logic ng buhay. At siyempre yung atin pong munting kailangan, pa-subscribe naman kung bago ka pa lang. Okay, siyempre meron din tayong reaction parati na. Tuwi na naman yan. Lalo na yung mainit na issue na lagi din naman nating inaabang at sinusubaybayan. Siyempre itong tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mga kabayan, mga kapinas ko. Reaksyonan lang natin to dahil pareho naman nating pinanood. Nung talakayan din nila yung tungkol naman sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. At dito nga parang nanibago tayo na yung kay Pangulong Bongbong Marcos na impeachment dyan na inihain din para lamang ipinahid. Kumbaga nakisilong lang, parang umulan ng malakas tapos nakisilong. Pag hinto ng ulan, wala na, basta ganun lamang kabilis ang mga pangyayari. Wala na agad kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan kadali. Ganyan yung ginawa nila sa Justice Committee dumaan. At ito, sa aking reaksyon nga, katulad nga ng sinasabi natin, meron din tayo ritong mga pananaw at saka yung sarili nating opinion. Dahil sa lagi nga tayong nakasubaybay, di ba? Sa akin, hindi naman nila ginamit yung katulad nung pamamaraan na ginawa nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil doon nung nanonood nga ako, na sabi nga nila ang kailangan lang naman daw ron mga recital facts at hindi pa naman yung mga ebidensya. Recital facts tapos kumbaga kulang sa ebidensyang ipinapakita yung kaya yung kanilang binibigyan din doon. Pagkatapos na wala silang makitang ebidensya sa mga pinapaliwanag pa lang o kinikwento, ganun kaya ang talagang ginagawa pa lamang sa Justice Committee. Kumbaga kinahanapan pa lang kung may probable cause nga. Pero hindi pa naman yun talagang hearing yun, yung trial para ipakita mo, i-detalye kung ano man yung ebidensya na mayroon ka. Pero ito nga, dahil nga sa hinahanapan ng ebidensya yung mga naghain. Tapos nung walang maipakita, at siyempre ang sabi nga ng mga nagreklamo o mga naghain sabi nga hindi pa naman kailangan dun yung mga mabibigat na ebidensya, kundi recital facts pa lamang naman yun. Pero hindi pumayag yung mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos na congressman dito. Nung wala silang maipakita matik na ito binasura nila at idiniklara o kinumpirma na ito nga insufficiency of substance. Yun yung naging resulta rito sa Justice Committee na ito doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. At kaya nga natin ito kinukumpara nung ito naman kay Vice President Sara Duterte ang pag-usapan na dyan at talakayin nila. Oo nga, naroon yung facts o yung recital facts na hinihiling nila. Pero ang gustong mangyari kapag dinidetalye yun ng mga congressman na pumapabor kay Sara Duterte, itong mga ebidensyang ito ay ayaw naman na ipapadetalye at sapat na raw yung recital facts na yun para sabihin na sufficient in substance yung impeachment ni Sara Duterte. Magkataliwas na pag yung kay Pangulong Bongbong Marcos ay hinahanapan nila kaagad ng mga detalyadong ebidensya samantalang hindi pa naman yun doon kinakailangan. At pagkatapos nga nung walang maipakitang ebidensya yung mga naghain o yung mga nag-endorse nitong congressman, ay agaran itong ibinasura at idiniklara nga na insufficiency of substance. Kasi naman kay Sara Duterte, ay nung naglalahad, dinidetal yung posibleng ebidensya na nga. At para siyempre ipakita na walang sufficiency of substance itong impeachment ni Sara Duterte, kaya isa-isa nilang i-detalye. Pero pinagbabawalan ito ng administration congressman sa pagsasabi na recital facts pa lamang naman daw ang kinakailangan doon at hindi pa yung detalye.
kung saan ay yung sinasabi nila na recital facts, ayun yung papabor para magkaroon ng sufficiency of substance impeachment ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin, pagka papabor kay Bongbong Marcos, ay hindi nila pinagbabawal. Pag dito naman kay Duterte ay papabor, ay pinagbabawal nila. Ganyan yung nakikita natin dito na hindi naging patas para sa akin yung kanilang naging pagdinig na ito. At ito nga binibida pa nila tila nagmamalaki pa. Na sabi nga 50-1 ang naging boto. Dito may pagmamalaki ba natin ito? Meron na tayong karanasan dito. May story na tayo ng ganyan mga pangyayari. Hindi ibig sabihin na 50-1, yun na yung katotohanan at yun na yung talagang sapat na magiging basihan para magtuloy-tuloy ito o kaya talagang posible na talagang makonvict dito si Sara Duterte. Ay nakita natin ito sa nakaraan nilang inihain, hindi ba? Sa 19th Congress, yung unang impeachment nila laban kay Sara Duterte. At ito nga pagkatapos ng napakarami nilang biglaang pagboto dito, hindi ba mahigit 200 kaagad? Oras lamang, nagsipirma kaagad dito. Tapos may humabol pang 25. Ibig sabihin ay 240 mahigit ang buang pumirma rito sa impeachment na ito. Pero ang nangyari, hindi ba diniklara ito ng Supreme Court na unconstitutional? Kaya hindi ibig sabihin na natutuwa sila at nagmamalaki itong loyalista to itong mga dilawan na 50-1 ang naging pagboto na may sufficient nga in substance itong impeachment ni Sara Duterte. Ikala nila okay na yun. Magugulantang na lang tayo na ito palang 50-1 na ito meron na namang nasa likod nito. Kaya ganito ang nangyari nito, hindi ba? Kaya natin to sinasabi, napagdaanan na natin to, nakita na natin to sa kanila at sila rin mismo ituli ang gumawa nito sa kasalukuyan nitong impeachment na ito na ikalwa na nilang tinatalakay at paulit-ulit na pinagpipilitan na mangyari ito. Kahit sa kabila ng lahat na ito nga nagangapak sila ng mga ebidensya. At kung halimbawa naman may makikita na mukhang papabor kay Sara Duterte, yung mga nagtatanggol dito, dito nga sa Justice Committee, kitang-kita natin na hinaharang ito at ayaw itong halos iparinig. At pagkatapos parang itong maipahayag, sinasansala ito na sapat na raw yung recital facts dahil yun naman daw Justice Committee pa lang. Ibig sabihin talang idinidiin nila para magkaroon na wag nang ipaliwanag yun basta sapat na yun na may sufficiency substance yung impeachment ni Sara Duterte. Siyempre kung ipapadetalye nila, ilalabas doon na yun namang sinasabi nila na recital facts na yun talagang lalabas na mga hindi naman talaga katanggap-tanggap na gawin mong basihan para sabihin natin na may substance yung impeachment na ito laban kay Sara Duterte. Ito yung nililiwanag natin dito mga kabayan, mga kapinas ko. At katulad nga sinasabi natin na 50-1, hindi dapat ito ikagalak ng mga loyalista man o pinklawan. Pangyayaring ito na talagang binibigyan diin nila na ngayon talaga for the second time around ay magtatagumpay na sila. Kung noon na-deklara ng Supreme Court na unconstitutional, ngayon parang hindi na sila papayag. Pinakita nila sa pamamagitan ng botong ito. Katulad nga sinasabi natin na hindi ba pagkatapos nung biglaan mahigit 200 na pumirma na meron pala mga ibinunyag na mga kapalit pala, mga pirmang yun na mabilisang ginawa. At ngayon, hindi tayo magtataka kung sa darating na inaharap, meron din tayong matuklasan o marinig tungkol dito sa pagpirma na ito na pinagmamalaki nila, pinagyayabang na 50-1 ang sumangayon na may substance nga itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. At tignan natin yan mga kabayan, mga kapinas ko. Basta dito ipinapakita ko lang na talagang hindi patas yun. Yung naging pagdinig nilang yun. Kunyari lang sila nasasabihin kung ano yung ginamit na pamamaraan kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun din naman yung kanilang magiging pattern. O yun din yung gagamitin nila dito naman sa pagdinig sa impeachment ni Sara Duterte. Na ito nga natalakay na nila dito sa Justice Committee.